Mula sa Dipolog City Bus Terminal ay sumakay ako sa Evergood Transit Minibus for 35 pesos papuntang Dapitan City. Magkalapit lang ang tinaguriang Twin Cities ng Zamboanga del Norte. Kaya naman wala pang 30 minutes ay nasa Dapitan City na ako. Ang Dapitan City ay kilala bilang lugar kung saan na-exile o pinatapon ng pamahalaan ng Espanya ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal dahil sa hinalang pagkakasangkot niya sa rebelyon. Kilala rin ito sa tawag na Shrine City in the Philippines. As of 2020, ang populasyon ng syudad ay nasa mahigit 85,000 na residente. At ang pangunahing industriya naman dito ay pangingisda at agrikultura. Pagdating naman sa turismo, hindi magpapatalo ang Dapitan City dahil dito matatagpuan ang napakagandang Dakak Park and Beach Resort na pupuntahan natin sa susunod kong vlog. Sa ngayon, samahan niyo muna akong libutin ang Dapitan City at pasyalan ang iba't ibang atraksyon dito. Ayan, after 30 minutes na biyahe mula sa Dipolog City, sakay ng minibus, nandito na ako sa Dapitan City. And from doon sa Dapitan City Public Market na hinihintuan ng mga minibus, sumakay lang ako ng tricycle for 15 pesos and nagpahatid ako dito sa Dapitan City Plaza. Dito natin sisimulan ang ating tour. Ang una kong pinuntahan ay ang St. James the Greater Parish o mas kilala sa tawag na Dapitan Church. Sa simbahan na ito dumalo ng mga misa tuwing linggo ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal noong siya ay naipatapon sa Dapitan noon. Sa labas ay mukhang simple ang disenyo ng simbahan pero sa loob ay kamangha-mangha ang kakaibang disenyo ng kisame nito. Sa labas naman ng simbahan ay matatagpuan ang relief map of Mindanao na ginawa ni Rizal sa tulong ni Padre Francisco de Paula Sanchez at mag-aaral na parokyal ng Dapitan noong 1892. Ito ay ipinahayag bilang pambansang palatandaang pangkasaysayan ng National Historical Commission of the Philippines noong taong 2002 at pambansang yamang pangkalinangan ng National Museum of the Philippines noong taong 2005. Katapat lang ng simbahan at ng mapa ay ang Dapitan City Plaza o liwasan ng Dapitan. Ito ay pinaganda at inayos ni Rizal noong siya ay namalagi sa Dapitan. Gusto niya kasing maging kahalintulad ito ng mga plaza na nakita niya noong siya ay nasa Europa. Ayan. So napansin ko dito sa Dapitan, ang dami dito mga heritage and ancestral houses. Kaya pupuntahan natin yung isa sa sikat na heritage house dito. And dito na rin kasi yung Department of Tourism nila. Dito na yung office nila. Ito sa inyo. Ang Dapitan City ay isa sa mga tinaguriang heritage town ng Pilipinas dahil sa mga old structures and ancestral houses na matatagpuan dito gaya ng Anyano Adasa Ancestral House na ginawa noong taong 1901. Ayan, sumakay lang ako ng tricycle for 20 pesos. Next stop ay dito sa City Hall ng Dapitan City. Ang Dapitan City Hall ay located along Sunset Boulevard kung saan matatanaw mo ang ilog at dagat. At pagtawid mula sa City Hall ay nandoon naman ang Dapitan City Hall Park kung saan din makikita ang I Love Dapitan signage. Ang park na ito ay perfect for bonding with family or friends at pagdating naman ng hapon ay may mga food stalls din sa kahabaan ng boulevard, perfect while watching the sunset. Okay, next stop ko dito sa Glorious Fantasyland. Ang Glorious Fantasyland ay hinirang ng Department of Tourism as top 2 most popular tourist attractions sa Region 9 noong 2020. Meron ditong iba't ibang rides for all ages. Meron din silang other exciting attractions like Snow World, Lakbay Pinas, and Casa Encantada Horror House.
They also have a musical show and ang inaabangang Festival of Lights Parade. Bukas sila from Tuesday to Sunday, alas 2 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi, at ang regular rate nila ay 1,750 pesos para sa lahat ng rides and attractions, pero mas okay to check their websites for any ongoing promotions. Okay, next up ko is dito sa Rizal Landing Site sa Santa Cruz Beach. And according sa nabasa ko, noong July 17, 1892 around 7 p.m., dito sa Santa Cruz Beach, nag-land si Rizal kasama yung mga captors niya kasi nga na-excel siya dito sa Dapitan City. Ayan. Medyo mainit lang, so mas maganda magpunta kayo dito pag pahapon na. Okay, last stop natin before tayo mag-check-in sa ating hotel ay dito sa Rizal Shrine. So, walang entrance fee. Mag-register ka lang doon sa registration area tapos pwede ka nang pumasok. Ang Rizal Park and Shrine ay tinatawag ding Jose Rizal Memorial Protected Landscape. Ito ay matatagpuan sa paanan ng isang burol at nakaharap sa Dapitan Bay sa Zamboanga del Norte. Pinapanatili dito ang lupain kung saan si Jose Rizal ay ipinatapon sa loob ng 4 na taon mula 1892 hanggang 1896. Ang 16 na hektaryang lupain na ito ay binili ni Rizal sa halagang 4,000 pesos matapos niyang manalo sa loto. Nagpatayo siya dito ng mga bahay, eskwelahan, ospital, at bukid para pagtaniman. So itong Rizal Shrine, sobrang lawak niya and madami kang pwedeng puntahan. So unahin natin dito sa Museo ni Jose Rizal. Sa loob ng museo ay nagkaroon ako ng mga kaalaman sa naging buhay ni Rizal sa 4 na taon niyang pagtira sa Dapitan City. Ayan, basahin natin to. Nagamit ni Rizal ang kanyang kaalaman bilang ekspertong manunukat ng lupa nang magpatayo siya ng isang sistemang patubig sa Dapitan upang magkaroon ito ng supply ng malinis na tubig at irigasyon. Tinuruan niya ang mga lalaki na gumawa ng kanal gamit ang tubong kawayan kung saan daraan ang tubig mula sa ilog patungo sa mga bahay. Sa corner naman na to, nandito naman yung about sa pagiging writer ni Jose Rizal. So nandito yung mga sinulat niya, ito yung mga title, Ang Bagong Taon, Awit ng Manlalakbay, Himno ng Talisay. Dito naman sa corner na to, yung pagiging magsasaka at nangingisda ni Rizal. So ayun, si Rizal pala, talagang mahilig din siya sa pagsasaka o pagtatanim. In fact, nung manalo siya ng loto, bumili siya ng lupain dito sa may Dapitan. Tapos nung nakaipon ulit siya sa pagiging doktor, bumili naman siya ng lupain pangsaka sa kalapit bayan dito sa Dapitan. So sa area na to, ini-explain yung pagiging doktor ni Jose Rizal na dati nga daw nung nabubuhay siya, madami siyang mga ginagamot ng libre, including na doon yung nanay niya. Tapos nandito, sa gitna, yung mga original na gamit ni Rizal, pang opera, yung original na salamin niya, panukat, pati yung business card niya. Diyan. Ang sunod kong pinuntahan ay ang Casa Redonda o Bahay na Bilog. Ito ay nagsilbing klinika ni Rizal at unang dormitoryo ng kanyang mga mag-aaral. Sunod naman ay ang Casa Cuadrada o Bahay na Parisukat. Ito ay nagsilbi ding dormitoryo at workshop sa nooy dumarami niyang estudyante. Ang bato namang ito ay tinatawag na Miritiro Rock dahil dito niya sinimulan ang kanyang tula na pinamagatang Miritiro o My Retreat. At tinatawag din itong Lover's Rock dahil madalas silang nandito ng kanyang asawa na si Josephine Brackett. Okay, nandito tayo ngayon sa Casa Residencia. Dito yung naging main house ni Rizal nung siya ay na-exile dito sa Dapitan. So, ililibot ko kayo sa iba't ibang part ng bahay niya dito. So, ito yung main entrance. Naman ang kanyang living room, sala. Tapos, ito yung parang statua ni Josephine
yung naging asawa niya kasi dito rin sila tumira nung naging mag-asawa na sila. Tapos pag nandito daw yung mga nanay ni Rizal and yung kapatid niya na mga babae, dito rin sila tumitira. Ito yung bedroom. Tapos feeling ko ito is CR or toilet. Hugasan ng kamay. Check natin. Ayun nga, toilet nga. Hindi ko alam kung nakikita niyo. So ayan, iniilawan ko para makita nyo. May iba nga dito lalagyan na ng tubig. Yung inidoro. Tapos ayan. Okay, ito yung last part ay ang balkonahe nila. Napakalaki naman. Dun pala sa bandang labas, nandun din yung kusina nila. So ayan, pasukin natin yung kusina nila. Sinaunang kusina. So gawa pa rin to sa kawayan and sa pawid. And nandito yung parang malaking table. Ayan yung kawayan na nanggagaling yung tubig mula sa bundok. Diretso na sa batya. Tapos may katabi ring banga for water. Tapos ayan, madaming storage, mga gawa sa paso na pinggan, mangkok, pichel. Tapos ito parang lalagyanan din ng kung ano-ano. Tapos ito yung kalan, sinaunang kalan. Dito sila nagluluto. Ayan, buksan natin. Bigat. Pagkatapos kong mamasyal sa Rizal Shrine, ay sumakay na ako ng Baw-Baw papunta sa Dakak Park and Beach Resort kung saan ako mag-i-stay ng 2 nights na ipapakita ko sa susunod kong vlog. Ang Zamboanga del Norte ay ang 52nd province sa aking Project 82 Philippines. 30 province to go, #Pilipinas muna.